Kahalong pagkakabahala at saka pagkalungkot na rin, ano, kasi 'di ba nga, parang sa tinagal-tagal ng panahon, laging yung pagkakahiwa-hiwalay natin, ano, medyo okay lang yung mag-express ng kanya-kanyang opinion, mga dissenting opinions, opposing opinions. Pero ang problema, pagka yung malalim na at tumaas na yung emotion, ang magsasuffer dito in the long term, yung bansa na natin, hindi na yung mga political, yung mga nagpa-participate. Oo. Malaki ang tinatanaw ng utang na loob ng uniform services, hindi lamang sa hanay ng mga aktibo, kundi pati yung sa mga retirees, ano, kay Pangulong Duterte. Kasi talagang sa panahon niya, doon lang nakaramdam ng napakaraming, sabihin na natin, benepisyo in terms of nagdoble yung sweldo, tapos nag-increase din yung mga pension. Hindi mo maialis na may mga magsisimpatya, pero yung overt na pakikilahok, no, sa dissent o sa pagtutol doon sa nangyari kay Pangulong Duterte, ibang usapin yon. At I'd like to think na yung members ng armed forces, pati yung MUPs, yung uniform services, uniform personnel, mananatiling professional at saka tapat sa kanilang tungkulin at hindi kung anumang partisan na political activities. Okay. Wala akong narinig na talagang yung seryoso na dapat natin ipangamba kung ang pag-uusapan natin yung hanay ng mga military and uniform personnel. Nung ko yung Chief PNP. Nung tinanong ko siya anong background ni ngayon Major General Torres, junior officer niya, at sinabi niya na napaka-decisive na opisyal, professional. Maganda yung reputation na banggit sa akin ni Major General Lucas Managuelod na retired na rin yon, pero siya yung CIDG director ko. Dahil yun ang kanyang, ayon sa kanyang observation, nagsisilbi pa sila pareho sa CIDG ng Chief PNP. Wala akong direct na personal na pagkaalam tungkol sa karakter o sa reputasyon ni General Torres. I think na-observe yung maximum tolerance dahil nga sa prevailing situation at that time, pati yung personalidad na involved. Ano? Imagine, dating Commander-in-Chief, dating Presidente, ang kasama dating Executive Secretary, kasama yung pamilya. At kung hindi ka mag-exercise ng restraint, ano, at saka maximum tolerance, medyo talagang gugulo. Pero I think napili si General Torre dahil sabihin natin his reputation preceded him. Ano? Dahil yung pagka-handle niya ng pag-serve din ng warrant kay Pastor Kibuloy, iba rin, ano? Dahil ang narinig ko, ang pumili talaga sa kanya, si General Marbil. Nung hiningan ng rekomendasyon ng Palasyo, kung sino yung nararapat opisyal, agad-agad siya yung pinili na mamuno o mag-serve ng warrant na o red notice man lang na galing sa Interpol. So nakita rin naman natin, natapanood ko yung interview niya, very detailed at saka parang direct to the point, ano, very forthright. At ako mismo, humahanga ako doon sa kanya mga sinasabi nung interview siya ng media. Narinig natin, hindi rin magpapile ng kaso. Siguro, humingi na rin siya ng guidance sa kanyang superior officers at parang lumaki pa yung usap, the manner of speaking. Mas na rin ako, sumasang-ayon ako na magkalimutan na lang kasi part na ng, alam mo, kasama sa sweldo yun eh. Yung maharap ka sa ganong mga pangyayari, ganong insidente. So ako rin, kung ako yung superior officer niya at hingin na aking opinion, ang i-advise ko rin, wag na lang, kalimutan mo na lang, let's move on. Dahil for the sake of wag na makadagdag pa sa gulo sa usapin. Tutuloy election. Alam mo, so plus count, parang 61 yung protest rallies na nagawa. Hindi lamang dito sa utang bansa, kung saan man sa iba't ibang bahagi ng mundo. So talagang nataas ang emosyon, ano? At kung hindi makaka-apekto sa sitwasyon, sa political situation sa ating bansa, ang panalangin natin, wag na lang sana kasi nanggaling na tayo dyan. May EDSA 1, may EDSA 2, at yung magkakaroon pa ng EDSA 3, hindi lang isang particular na grupo ang maapektuhan, kundi yung buong bansa. Kasi tuwing dadaan tayo sa ganyan, although, alam mo, masama ang naging epekto kaysa sa mabuti.